Good morning sa umaga mga sirs. Welcome na naman po sa isa pang episode ng Kwentong Berto. Karina Grabe ka Karina, ano ba yung pinsalang dinulot mo sa amin? Kamusta mga sirs? Kayo ba naapektuhan talaga ng bagyong Karina? Ngayon po ay araw ng linggo. So it's 4 days after nung pagbagsak ni Karina nung Wednesday. Grabe yung sinuwerte kami talaga sa kumpanya namin at hindi kami pinapasok talaga nun. So ako ay nasa bahay lang nung nangyari yung bagyo. Pasalamat lang din talaga ako doon sa kumpanyang pinag-workan ko kasi hindi na kami pinapasok. So stay safe ako sa bahay. Kayo po mga sir, saan kayo saan kayo inabutan nung bagyo? Sana po okay po tayong lahat. Ako po ay kasalukuyang late na. Okay lang naman, hindi rin naman ganun ka-traffic pag Sunday. So pero sana hindi ako malate kasi ako mag-o-open ng store. Hindi pag ako na late yari. Kwento ko naman sa inyo yung nangyari sa amin kahapon. Well, hindi, kahapon was Saturday, so it's Friday. Yun, Friday off ko yun. Yun yung first day, naglolo ko yung aircon ng kotse namin. So ang ginawa namin, syempre pinacheck namin doon sa mga electricians ng aircon. Yun na kami na-tsempuan dito sa may Bagumbong lang, nakalagay aircon specialist. Pero nung pinacheck namin, parang di sigurado sa sira na aircon namin. Kasi paano namin nasabing di siya sigurado? Kasi pabalik-balik siya sa loob. Titingnan niya yung meron siyang titingnan dito sa sa mga fuse. Tapos papasok na naman siya sa loob ng tindahan. Tapos lalabas na naman, may titingnan na naman siya. Tapos maya bubuksan na naman yung mga nasa sa loob ng ng cockpit, ng driver side. May mabubuksan siya ron, may matatanggalin siya ron. May mawawala na naman siya. Tapos mamaya babalik na naman doon sa may passenger side naman, may kakalikutin na naman siya ron. Wala. Ang nangyayari was naka-fan lang ang aircon namin, hindi na nag-on yung compressor. So palagay nyo ano yung sira. Anyway, ang nangyari is ang assessment nila was, sir, antayin namin yung specialist dito, yung marunong, yung bihasa. So medyo nainis misis ko, sabi niya, di ba kayo gumagawa ng Avanza? Hindi pa kayo marunong? Parang ginanon niya. Tapos sabi ng mekaniko, on the way na daw yung bihasa sa ganito. Okay, so inantay namin. So after checking, saglit lang siya nag-check yung sinasabi niya lang bihasa. Ang sabi niya, yung magnetic daw ng compressor hindi daw gumagana kasi chine-check daw nila sa fuse, chine-check daw nila sa relay, kung ano lang ginagawa. Okay, sige, anin na sana namin. Pero ang nangyari, yung sinasabi nilang bihasa bigla na lang nawala after niya i-assess yung yung magnetic. Okay. So hindi na nakampante misis ko. Sinabi daw niya, wag na tayo dito, hindi ako kampante rito. They never made us feel secured. Feeling namin niloloko lang kami. So hindi na namin tinuloy ang pagpagawa sa kanila. Naghanap na lang kaming iba. Pasalamat na lang at may nakita kaming isang katiwa-tiwalang gumagawa ng aircon, si Buds Aircon. Post ko yung picture niya rito ng shop nila. Dito namin napagawa yung aircon. So chinek niya, ang assessment niya was sa may electrical lang. Sige, okay lang, binigyan namin yung benefit of a doubt. Ano ba yun? So pinacheck namin yung electrical sa mga electrical shops.
So ang assessment sa amin doon was yung thermostat ang may kasalanan, ang may sala kung bakit hindi gumagana yung compressor namin. So bumili kami ng thermostat, pinagawa namin doon sa shop. Perfect, gumana. Sipin nyo, papagawa namin yung magnetic ng compressor, hindi pala yun yung sira. So honest tong napuntahan namin, salamat lang. Siguro ang mapupulot natin na aral dito was, pag may pinuntahan kayong shop na magpapagawa ka at hindi mo na feel na kampante yung gumagawa, yung nagche-check sa mga sasakyan nyo, sa motor nyo, sa kotse nyo, pag di kayo kampante, umalis na kayo, lumipat na kayo, maghanap na kayo, magpa second opinion na lang kayo. Yan ang advice na mabibigay ko sa inyo. Huwag kayong mapadala sa, nandito na tayo, naiya na ako eh, wala, gumawa na sila ng marami, inayos na nila eh. Hindi, kasi babayaran nyo sila eh, libre naman yung estimate eh, nilalagay naman nila libre estimate, free estimate. Kaya huwag kayong maiya kung hindi kayo nagpagawa sa kanila. Ganun talaga eh, ganun talaga buhay. Ba't sila maglalagay free estimate kung sasama loob nila kapag di kayo nagpagawa sa kanila? So ayun, di na kami nagpagawa sa kanila. Buti na lang nakita namin to si June, ang pangalan ng mekaniko doon, ng aircon, June. Saludo ako sa iyo, sir. Salamat po sa magandang serbisyo. Tungkol dun sa shop na nag-attempt na lokohin kami or nanghuhula, hula lang dun sa sira ng aircon, eh wag na lang, hayaan na lang natin sila. Sana wag na lang sila makaloko ng iba pa. Hindi lahat ng nakalagay na car aircon specialist ay specialist talaga. Nga pala, may isang friend pala ako, kasi sa first episode ko, nabanggit ko is about dun sa motor na pinili ko para sa akin. So itong NMAX version 2. So pinagpilihan ko talaga noon Aerox and NMAX. So pero NMAX talaga yung napili ko. I think isang kaibigan ko ay naka Aerox. Sabi niya parang sumama loob niya. Then hindi naman sumama loob. So parang nalungkot lang. Kaya no big deal. So yun nga, talaga wala magagawa. Mas nagustuhan ko talaga tong NMAX. Relax sa drive. Sensya na sa mga Aerox users, pero wala naman akong masasabing masama sa Aerox. Ang ganda niya talaga. Kahit ako visually, ang ganda ng Aerox. Mas gusto ko yung forma niya, para siyang pang racing. Tapos ang ganda forma. Nakita niyo ba yung mga black na Aerox, tapos green, neon green yung gulong, yung mga, ang ganda nun, grabe. Gusto ko rin nun nung nakita ko yun. I had to make a choice. I had to make a choice. So ang pinili ko talaga yung maraming pros sa dalawa, Aerox tsaka NMAX. So mas pinili ko talaga yung NMAX. Pros, dahil nga malaking compartment, mas malapad yung upuan, mas maluwag yung dito, for me mas maluwag yung legroom. Kaya NMAX wins sa decision ko. Kayo mga sirs, bakit nyo pinili yung Aerox nyo? And bakit nyo pinili yung NMAX nyo? Shout out pala kay Boss Kit Iwasaki. Nagpapa-shoutout ka pala doon sa first video ko. Ngayon ko lang na alala. Pero ang sarap din ang feeling ng ganun no? Pag may mga tao na sinashoutout yung channel nyo, yung shoutout yung pangalan ninyo. Sarap ng feeling lalo ako pag may sikat akong YouTuber na fina-follow. Pag nag-YouTube live siya, follow ako, pinapanood ko yung mga live niya. Gitarista siya si Roy Ziv. Grabe magaling na gitarista yan, sobra. Yun yung fina-follow ko. Pag nag-Facebook live siya or YouTube live or TikTok live, andun ako, sinusundan ko siya, pinapanood ko siya. Gusto mo ka-comment pa ako dun Pag nag-comment ka tapos in-acknowledge niya yung message mo, ang sarap na feeling
Tapos may celebrity na na bumati sa'yo, na in-acknowledge niya yung presence mo. Masarap ng feeling di ba? Nagbuboost yung moral natin, sumasaya yung feeling natin, di ba? Pero hindi lahat talaga ng mga musician or celebrities mga down to earth, no? So naintindihan din natin yung sitwasyon nila Isipin mo kung kanya big star ka, sobrang hectic ang schedule mo, wala kang pahinga, wala kang tulog. Minsan yung time ng pahinga mo, yun na yung gusto mong ayaw mo magpa-istorbo sa mga fans, ayaw mong pa-picture, ayaw mong pa-autograph signing, ayaw mong ngumiti. Nagagets ko na rin yung reason kung bakit naging ganun yung mga celebrities So madalas yung celebrities na yan, ayaw nilang kinakross natin ang privacy nila. Kaya siguro iba, akala nila masungit yung celebrity or snabero. Iba friendly, may iba friendly talaga siguro sobrang gaang ng buhay nila. Sa aming mga banda dati, kasi siguro may mga kanya-kanyang guitar tech, lalo na yung mga sikat na banda, Side A, mga South Border, mga Orange and Lemons. Yung mga banda nga may mga sariling tech sila, mga guitar tech, microphone tech, keyboard tech, bass tech, mga ganun. Naranasan ko rin yan as a musician kasi, pagod ka na sa biyahe, pagod ka na sa pag-asikaso ng gitara mo, minsan na lang gusto mo na lang tumugtog na lang para hindi ka drained, hindi ka pagod sa pag-gig, pagtugtog. So may mga kanya-kanyang tech sila para pagdating sa stage, gusto na lang nila tumugtog na lang. And at the same time, binabayaran naman sila ng artist. So ang sarap na may tech. Dati nagbabanda ako, naranasan ko may tech ako. May nagsasetup, may nagdadala ng amps ko, may nagdadala ng gitara ko. Nga pala, dati pala akong gitarista ni Jerome Abalos. Sikat naman po yun, artist na yun siguro. Ang kilala nyo siguro si Jerome Abalos, no? Pero sa mga hindi nakakilala po, siya po yung nagpasikat ng kantang Larawang Kupas. So hindi siya nagyayabang. So yung narinig ko pong solo dun sa Larawang Kupas po, ako po nag-record nun. Anyway, yung time na yun, nung nagigig kami sa kanya lang live, nung pinopromote pa lang namin yung first album nila, pumunta kami sa mga bars. May mga bar tour siya, ako nagigitara sa kanya sa live. Tapos meron siyang sariling guitar tech, meron siyang sariling mic tech. Lag kami nun, may tech kami nun. So ang sarap ng feeling, kala mo VIP ka, no? Rockstar ka. Pero minsan hindi rin hindi rin naasikaso ng tech yung gusto mo. So minsan aasikasuin mo rin. Pero siyempre hindi naman akong papakadiva para lang dyan. Sanay pa rin ako, mas gusto ko pa rin hands on ko yung mga gamit ko. Ayaw kong may umahawak sa gitara ko ayaw kong pairam ng gitara, damot ako. Oo, madhalbi nila, madamot ako. Yung mga gitara natin, yan yung mga alaga natin, yan yung para mga baby natin, mga misis natin. Syempre ayaw natin may kumakalikot na iba. So ganun. Isang pinapa-set up ko lang sa tech, yung mga gamit ko lang sa FX, amps, mga ganun lang. Pero yung gitara ko, ako talagang gumagalaw. Ako magsa-soundcheck din sa sarili ko. Hindi pa naman ako ganun kagaling para magpaka-rockstar. Pero ngayon, hindi na ako nagbabanda. More on YouTube musician na lang. Magawa na lang ako ng videos doon sa kabilang channel ko. Alam nyo naman siguro yung channel kong isa, no? Ay, sige na nga, post ko na nga rito. Shameless plug. Oh, daming basuran dito. So mostly ginagawa ko lang talaga is YouTube videos lang sa mga guitar covers, sa mga unboxing ng mga guitars, unboxing ng mga gear. Kasi related siya sa work ko. So parang pinopromote ko na rin yung work ko. Same time pinopromote ko na rin yung store para magkabenta kami. Sales, nag-attract sales din yon ginagawa ko. Kaya ikaw pala yan? Kilala ko yung alam mo ako. Si Pards pala to.
parts ng Kutopia. O siya mga sirs, salamat po sa pagnood ng isa pang episode ng Kwentong Berto. Sana nandiyan pa rin kayo sa next episode ko. Maraming salamat. Hanggat sa muli, paalam.